Magandang araw sa inyo mga tol, mga solid ka DDS. Kumusta na kayo dyan? Ah, komento ko lang dito no sa ah, interview. Tinanong si Erwin Tulfo tungkol dito sa People Initiative na pinapipirmahan ng ilang kongresista. Tinanong nga si Erwin Tulfo kung may kinalaman si Martin Romualdez, Tambaloslos dito sa mga nangyayari. Ang sabi niya, wala daw. Tapos wala naman daw nababanggit si Tambaloslos na ganun. Alam na nga ng buong bayan ng buong ng lahat ng tao. Pati si Amy Marcos nagsasalita na, Senator Amy. At lahat, marami nang nagsasalita tungkol dyan. Kahit na taong bayan, alam na. Bakit parang Erwin Tulfo, bakit parang pinabubulaanan mo pa? Ano ba, nahawaan ka na rin ni Tambaloslos? Nakuha ka na rin? Dati bilib na bilib ako sa inyo, mga Tulfo brothers. Mula pa kay kuya nyo, kay Montulfo, yung isumbong mo kay Tulfo. Taga-subaybay na ako noon hanggang sa naging ikaw, Tutok Tulfo. Yung programa mo sa 2, yung programa nyo sa Channel 5 na T3. Sayang lang at parang maraming bilib sa inyo yung mga tao na ganyan kayo, tumutulong. Saludo ako sa inyo, tumutulong sa mga mahihirap, sambayan ng Pilipino. Bakit ngayon parang ano ba, kung saan tayo nakikinabang, doon tayo? Wag naman ganon. Sana manindigan ka rin. Alam naman ng taong bayan na. Alam mo na rin yan na si Tambaloslos ang may pakana dyan. Bakit parang pinagtatakpan mo pa? Sayang naman yung hinalal ka ng tao dyan sa pwesto mo. Tapos ganyan, parang bumabaliktad ka na rin. Dati Duterte kayo, solid. Parang si Idol Rapi, solid kay Tatay Digong nung may plano pala siyang tumakbo ng senador. Dapat nga busy ang tatakbuhin talaga nun. Kaya lang nabulabog siya dahil sa bumaliktad rin siya na nagsalita siya. Hindi maayos ang hindi tagumpay ang war on drugs kung ano. Bulilyaso, di nag-senador na lang siya. Nung hindi pa tumatakbo, sabi niya, ayaw niyang iwan yung trabaho niya kasi magulo sa politika. Ayaw niyang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo niya. Tapos yung pala kalaunan. Siraan si Tatay Digong, tatakbo pala. Kayong mga Tulfo brothers, kahanga-hanga kayo noon. Inaanoan kayo. Gustong-gusto kayo ng mga tao dahil nga tumutulong kayo. Ba't ngayon ganyan na? Parang ikaw kumakampi ka na rin dyan na alam mo namang mali. Alam mo namang ang totoong mga nangyayari. Ang gusto ko na lang ngayon si Bitag si Idol Ben Tulfo. Siya medyo talagang may paninindigan, wala siyang inaano, wala siyang sinasabi. Wala siyang pula sa mga Duterte. Kaya parang sana alam mo naman kung anong totoo. Huwag kang magbingi-bingihan rin, magbulag-bulagan dyan. Alam mo naman kung anong totoo rin dyan. Alam na ng taong bayan, pagkakaila mo pa. Kaya, sana ipatupad nyo yung tama.
Kasi ikaw, kilala ka naman ng mga taong bayan, kilala ka namin na maayos kayo, tumutulong kayo sa mahirap. Pero wag sana kayong babaliktad na yung pwesto nyo, panandalian lang yan. Wag kang mahawa dyan sa kabulukan ni Tambaloslos at baka kamuhian ka rin ng taong bayan. Sana pumanig ka sa katotohanan. Kayo. Kasi, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, ang pera, panandalian lang yan, pati ang pwesto natin dito sa mundo. Panandalian lang yan. Kaya, manindigan sana kayo sa tama para sa taong bayan. Kaawa-awa ang mga taong bayan. Kaawa-awa na ang mga sinasapit ngayon ng bayang Pilipinas, ng taong bayan. Kaawa-awa. Sana manindigan kayo sa tama at ipaglaban nyo ang tama para sa taong bayan na naghalal sa inyo dyan sa pwesto nyo. Huwag sana kayong masilaw sa puro pera at puro kapangyarihan. Kakabilib kayo mga Tulfo Brothers. Sana huwag kayong humalo dyan sa mga bulok na politiko. Panindigan nyo yung yung dugo nyo bilang magkakapatid noon na mga totoong naglilingkod sa taong bayan. Ayun lang mga tol, mga ka-DDS, ingat tayong lahat.